Lord, Happy New Year po sa inyong lahat. Amen. Lahat po ba'y pinagpala ng dakilang Diyos? Amen. Hallelujah, mga mahal. Salamat sa dakilang Diyos, mga kapatid. Gising na gising ang mga anak ng Diyos. Amen. Mga mahal, dumalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. O dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos, hallelujah, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa gintong pagkakataon na pinagkalumos sa amin sa malayang paglilingkod na ito, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos, Lord God, sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa aming mga magulang sa iyo, O Diyos, sa kanilang mga panalangin para sa amin. Mahal na Panginoon, hindi namin matatamo ang mga pagpapala sa buong isang taon, Ama, kung wala kaming beloved, honorable pastor, mahal na Panginoon, na namamagitan sa amin, O God. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah. Muli mong gabayan kami lang isa ng iyong mga salita sa ganang akin wala akong magagawa, O Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, sumaamin ka sa umagang ito, God. Sa leading prayer natin, may labing honorable pastor, mahal na Panginoon, hallelujah. Samahan mo kami. Alisin mong antok, alisin mong hadlang sa aming kalagitnaan. Lord God, in the name of Jesus we pray. In Jesus' name, hindrances cast out. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga puan, may mahal. God bless you so much po. Praise God, hallelujah. May mahal. Pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, may mahal. I give the all honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord. At mahal sa gintong aral at anointed preaching ng ating beloved honorable pastor, Will de Estrada Almeda. Pinasalamatan ng mahal na Panginoon, mahal. At ganoon din ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At nagbibigay galang din po ako, mahal, pagbati sa Almeda family. Purihin ang mahal na Panginoon, mahal. At sa ating mga minamahal ng mga preachers, mga kapatid ko, sa ating mga workers, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga baguhan, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos sa ating mga viewers, mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga minamahal, tayo po ay narito po sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Pakakanin po natin ang ating mga kaluluwa ng mga Word of God. Amen. Praise God, hallelujah, mga mahal, upang tayo po ay manatiling matatag, mga kapatid, sa ating paglilingkod. Mga mahal, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, mga kapatid. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya't kung ang sino man ay naki Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Title natin, mahal, Everything New, mga kapatid. Lahat bago. Amen. Bagong taon. Praise the Lord. Mga mahal, nakakatuwa, mga kapatid, sapagkat minsan pa tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Biniyayaan ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, ng karagdagang taon. At tayo po ay hanggang ngayon sama-sama sa pagsalubong ng 2025. Amen. Mga minamahal, at purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Naniniwala po ako na kung ano po yung ating pinagdaanan last year, iba naman ngayon ang ating pagdadaanan. Amen? Last year po, mga minamahal, na experience po natin, maraming mga blessings, may mga trials sa buhay, may mga sakit, may mga hirap, may mga discouragement, pero tandaan po natin, ang nagdaang taon, hindi po katulad ng bagong taon. Amen? The past doesn't define the future, mga mahal. Amen? Yung nakaraang taon, hindi po yan ang tumutukoy sa bukas natin, mga kapatid ko, sa hinaharap. So ang nagawa natin last year, mga mahal, kung tayo po ay nakagawa last year, mga kapatid, sa dakilang Diyos natin, nakapagdalaman tayo ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, nakapagbigay tayo ng ating pong mga tithes and offerings, mga mahal, para gumanda ang gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid ko.
wala na yon. Kalimutan mo na yon. It is gone to eternity, and this new year, 2025, has a great challenges and opportunity. Amen. Marami tayong mga minamahal pinagdaan ng mga trials last year, mga kapatid. Hindi natin mabilang kung ilang beses tayong nadapa, nabigo, niliglig ng kaaway ng Diyos sa pananampalataya natin sa nagdaang mga taon, mga minamahal, na lumipas. Subalit salamat sa dakilang Diyos na buhay sa nagmamahal na Diyos, nandito pa rin tayo. Amen. Praise the Lord. Malusog, mga minamahal. Mapayapang kaisipan, maligayang puso, mga kapatid, nagtatamasa ng abundant blessing ng mga pangako ng dakilang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang mahal na Panginoon? Amen. Hallelujah, hallelujah. Brother Nilo, wala naman akong pera, wala naman akong handa last Christmas. Itong New Year, wala akong pera. Mga minamahal, hindi po pera ang pinag-uusapan dito. Amen. Number 1, spiritual blessing. Number 2, health. Amen. Aanin mo, mga mahal ang kayamanan, kung ang kinakain mo na lang ay biskwit at tubig. Amen ba? Praise the Lord. Naalala ko, mga mahal, yung may-ari ng Ayala. Mga kapatid, billionaire. Pero mga minamahal, dumating yung panahon, mga kapatid, na siningil na siya. Naningil na, mga minamahal, ang panahon na siya po ay nagpabaya, mga kapatid ko, masyadong naging masipag sa kanyang business, nakalimot sa dakilang Diyos, mga minamahal. Yung kanyang bilyon, mga kapatid, hindi niya nagamit. Bakit? Ang kinakain niya na lang, biskwit at tubig. Amen ba? Wala na. Pero sa atin, mga mahal, wala tayong milyon, pero milyonaryo tayo sa spiritual. Hallelujah. Mayaman tayo sa presensya ng dakilang Diyos. Amen? Say praise the Lord, mga kapatid ko. Kaya kung isa ka sa dumaan sa mga trials last year at nandito ka pa rin ngayon, kung isa ka, mga minamahal, sa hindi mabilang sa loob ng isang taon na ikay nadapa, mga kapatid, sa iyong paglilingkod, pero nandito ka pa rin, tumatayo ka pa rin, mga minamahal, ito po, mga kapatid, ang dapat mong isigaw, mga minamahal. Psalms 47 verse 1. Psalms 47 verse 1, mga minamahal. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 47, versikulo 1, O ipakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Praise the Lord! Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Clap your hands, all ye people! Clap your hands, all ye people! And shout unto God with the voice of triumph. Amen. Isigaw mo raw, mga mahal, kung nagtagumpay ka itong last year, kung nagtagumpay ka, mga minamahal ko, natawid mo ang isang taon, mga minamahal. Hallelujah. Sumigaw ka raw ng pagtatagumpay. Amen. Clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph. Amen. Voice of triumph. Ibig sabihin, kapag natawid mo, mga minamahalang taon na yan, at ngayon mainit ka pa rin, you are overcomer. Amen? Kaya sa bawat pagtatapos ng taon, mga minamahal, sa bawat pagtatapos ng taon, mga kapatid ko, you need to count your blessing. Pagdating po, mga minamahal, ng Christmas ng bagong taon, mga kapatid, huwag ka nang mag-expect, sino bang magbibigay sa akin ng regalo? Huwag na. Mahal, ang gusto ng dakilang Diyos, pag nagtapos ang taon, magbilang ka ng pagpapala ng Diyos na natanggap mo sa loob ng nagdaang taon. Amen ba, mahal? Praise the Lord. Open your mouth to God and give Him the praise for all He's done into your life. Amen? Praise the Lord. Pagpapala man o pagsubok,
na pinagdaanan natin last 2024, dapat nating pasalamatan. Dahil nakalagay sa Romans chapter 8, verse 28, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tagalog. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kaniyang nasa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, ang mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. All things work together for good to them that love God. Mga minamahal, lahat daw ng bagay nakakabuti sa anak ng Diyos. At isa sa katotohanan na hindi kayang hadlangan ng dyablo sa buhay mo ay ang lahat ng pinagdaanan natin sa nagdaang taon, mga mahal, ay paghahanda ito ng dakilang Diyos sa atin. Paghahanda ng dakilang Diyos, pagbubukas ng dakilang Diyos ng pinto ng pagpapala ngayong bagong taon, mga mahal. Wala bang makapag-amen? Yung 2024, lahat ng pinagdaanan natin noon, paghahanda lang yun. Para sa mga pagpapalang inihanda ng dakilang Diyos ngayong 2025. Amen? Kung marami kang pagsubok last 2024, tinesting ka lang, nilinis ka lang. Behind the trials, nandun ang blessing. Behind the trials, there is a blessing. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, Jeremiah chapter 29 verse 11, mga kapatid. Basahin natin. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Upang mabigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Dakilang Diyos na mga mahal ang nag-iisip para sa ating kinabukasan. Hindi ba napakaganda, mga minamahal? Amen? Sino tayo para alalahanin ang dakilang Diyos, mga kapatid, sa ating kinabukasan? Dakilang Diyos ang namomroblema, mga minamahal, sa ating kinabukasan. Bakit namomroblema? Kasi pag hindi tayo sumunod sa dakilang Diyos, kahit gusto kanyang pagpalain, hindi pwede dahil may batas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Bible, faith without work is dead. Yes, we are saved by grace, mga minamahal. Pero kailangan natin ng gawa, mga kapatid, para magkaroon po ng power yung ating pananampalataya. Amen. Ano yung gawa? O mahal, lakipan daw ng gawa, mga kapatid, yung ating pananampalataya para magkaroon ng kabuluhan yung ating pananampalataya. Ano yung gawa? Yung gawa doon, mga mahal, yun yung obedience. Yun yung pagsunod. Lahat magsabing amen. Kaya mga minamahal, pag hindi tayo sumusunod, mga kapatid, kahit gusto kang pagpalain ng mahal ng Panginoon, hindi niya magagawa yon, mga minamahal. Doon lamang po sa mga masunurin. Amen ba? Kaya sabi niya rito, mga minamahal, sapagkat nalalaman ko yung mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kaya sanayin natin, mga inmahal ko, sanayin natin yung ating mga sarili, mga inmahal, na sa tuwing papasok yung bagong taon, ay marunong tayong magpasalamat at magpuri sa dakilang Diyos. Amen ba? Amen. Nung bagong taon, mga minamahal, sama-sama kami rito, mga kapatid, sinalubong namin ang bagong taon sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. Sa pagpasok ng bagong taon, mga kapatid, kami nakaluhod, mga mahal, sa paanan ng dakilang Diyos. Nakataas ang kamay, mga minamahal, nagpapasalamat sa isang taong lumipas. Amen.
na punong-puno ng pagpapalat biyaya sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Marami tayong dapat pasalamatan. Salamat sa dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved parents in the Lord. Salamat sa kanilang mga sakripisyong iniwan sa atin. Amen. Salamat sa ating beloved honorable pastor sa kanyang mga turo, sa kanyang mga pangangaral sa atin. Nag-iwan sila, mga mahal, ng hindi matatawarang sakripisyo, mga mahal. Mga pagpupuyat, mga pananalangin, mga mahal, kalakip ang pag-aayuno, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos, mga mahal, sa kaligtasan nating taglay ngayon. Lahat magsabing, praise the Lord. Salamat po sa dakilang Diyos, mga mahal. Mayroon kaming preacher sa lugar na ito ng Alas-Asin. Amen ba? Salamat po, mahal na Panginoon, mayroon kaming mga manggagawa sa Alas-Asin. Na sa pagdating yung mga minamahal sa lugar na ito, nakahanda na po, mga kapatid, ang ating gawain. Nakahanda na yung inyong mga upuan. Nakahanda na yung ating mga pulpito. Nakahanda na yung ating mga mikropono, mga minamahal. Nakahanda na yung ating mga instrumento, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat dapat nating pasalamatan, mga kapatid ko. Salamat po sa aming bahay-sambahang ito, mahal na Panginoon. Dito namin tinatagpo ang iyong matamis na presensya. Amen. Na kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon, isang linggo kang malakas, mga minamahal. Haharap, mga kapatid ko, sa sanlibutan. Amen ba? Panginoon mahal, purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Salamat sa aming mga kapatiran. Amen. Kaya pahalagahan natin yung ating mga kaligtasang taglay ngayon. Mga inmahan. Bakit? Sapagkat merong aagaw niyan eh. Merong pilit na aagawin yan, mga inmahan, at ating kaligtasan. Tingnan niyo ang Revelation chapter 3 verse 11. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 11. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Say, praise the Lord, mga inmahan. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Mga minamahal, kung hindi mahalaga sa iyong kaligtasan mo, sa dyablo, mahalaga ang kaligtasan mo. Ano ang kanyang plano? Plano niyang agawin ang kaligtasan mo. Plano niyang burahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Plano ng dyablo, mga minamahal, na hatakin kang muli, mga kapatid ko, sa kasalanan para makasama ka niya doon sa impyerno. Amen. Kaya kung pinapahalagahan ng dyablo na agawin ang iyong kaligtasan, mas higit nating pahalagahan ito na huwag maagaw sa atin. Amen ba? Sabi ng Bible, ako'y dumarating ng madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Hallelujah. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Salamat po. Gising po ba lahat? Salamat po. Alam niyo ba, mga mahal, nais ng dakilang Diyos natin, yung ating nagmamahal na Diyos, na pagpalain, mga mahal, yung ating mga pamilya. Hindi lamang po ikaw. Nais ng mahal na Panginoon, pagpapala, mga minamahalang darating sa ating buong pamilya. Nais po ng dakilang Diyos, mga mahal, na pagpalain yung iyong pinansyal ngayong bagong taon. Amen? Nais niya, mga mahal, na pagyamanin yung inyong mga hanap buhay, mga kapatid ko. Yung inyong mga negosyo, pagpalain niya, mga kapatid. At yan lahat, mga mahal, ay matatanggap mo sa gawaing ito. Kaya huwag kang haalis sa gawaing ito. Amen ba? Huwag kang tatalikod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Bago ka tumalikod sa dakilang Diyos, mga kapatid, pakinggan mo muna ako. Bago ka tumalikod sa mahal na Panginoon, tatanungin kita, saan nagkulang ang Diyos sa iyo? Bakit tatalikuran mo siya? Narinig niyo po? Hallelujah. Kaya dapat, mga minamahal, binabangkit natin sa mga labi natin, hindi problema. Pinabangkit natin sa labi natin, hindi yung kasiraan ng kapwa natin, mananampalataya, kundi pawang pagpapala sa iyong buhay.
Amen. Dapat sinisigaw natin ngayong 2025 in Jesus' name, mga minamahal. In Jesus' mighty name, let it be increased, mga minamahal. Pagpalain ang ating mga buhay in Jesus' name. Amen. At tayo'y managana, mga minamahal, ngayong 2025 in Jesus' name. Ang tanong, saan mo gustong managana ngayong New Year, mga kapatid? Saan mo gustong managana ngayong New Year, mga minamahal? Gusto ko maraming pera. Gusto ko meron akong sariling bahay. Gusto ko meron akong sariling sasakyan. Gusto ko meron akong sariling negosyo. Gusto ko guminhawa ako ganito. Mga minamahal, hindi kaligtasan ang gusto mo eh. Gusto natin comfort zone. Gusto natin sarap ng buhay. Amen? Ito, mga minamahal, ang nasain natin, mga kapatid, para malugod ang dakilang Diyos. Matthew chapter 6, verse 33. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kapag inuna natin yung material na bagay, mga mahal sa paglapit sa dakilang Diyos, mga kapatid, ngayong bagong taon, hindi malulugod ang dakilang Diyos. Dahil kahit hindi mo hanapin yan, ibigay ng dakilang Diyos yan. Kahit hindi mo hanapin yan, mga mahal, ibibigay sa iyo yan. Amen ba? Say praise the Lord, mga kapatid. Huwag mong unahin yung material blessing, kundi yung spiritual blessing. Mga mahal, etong dapat yan. Gusto kong managana ngayong bagong taon sa pagpapagamit sa dakilang Diyos. Amen? Gusto kong managana ngayong bagong taon yung pag-aakay ng kaluluwa kay Kristo sa mahal na Panginoon sa kanyang paanan. Gusto kong managana sa buhay ko yung mabubuting gawa. Gusto kong managana yung pagluluwalhati ko at pagpupuri ko sa ating mahal na Panginoon. Gusto kong managana ngayong bagong taon yung pagpapagamit, paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen ba? Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, pinalaya na tayo ng dakilang Diyos natin. Lahat tayo malaya na. Amen po ba? Sabi ng Juan, Kapitulo 8, mga minamahal, dagdag ko to, talatang 36. Sabi ng Bible, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Mga minamahal, basahin muna natin ulit, beloved. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Amen. Kung palayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya, mga kapatid. Paano ba, mga minamahal, paano mo may papaliwanag, mga minamahal, yung tunay na kalayaan? Kung tayo po, mga minamahal, ay may mga trabaho. At sa ating trabaho, mga kapatid, nakakalimutan na nating sambahin ang mahal na Panginoon. Hindi ka malaya niyan. Hindi ka malaya niyan, mga inamahal. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, binibilanggo ka ng mga pagsusumakit ng mundo. Binibilanggo ka, mga minamahal, ng iyong hanap buhay. Hindi ka na makapagpuri. Nakikinig po ba kayo? Ang tunay na laya, mga minamahal, yung panahon ng pagsamba, nandito ka. Amen? Yung panahon ng pagsamba, mga minamahal, malaya mong napapapurihan ang mahal na Panginoon. Yan ang tunay na laya. Praise the Lord. Kaya kahit sabihin mo, mahal, ako'y taga Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord, hallelujah. Nabautismohan ako sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Pero inuuna natin yung hanap buhay natin. Inuuna natin yung trabaho natin, mga minamahal. Hindi natin pwedeng sabihin ligtas tayo. Hindi. Mga minamahal. Hindi natin pwedeng sabihin malaya tayo.
Amen ba? Ang totoo niyan, mga minamahal, nagpapaalipin tayo, mga kapatid ko, sa mga bagay ng mundo na hindi naman mahirap ibigay ng dakilang Diyos yan. Marami tayong kapatiran, mga kapatid. Araw ng linggo, araw ng pagsamba, mga minamahal, sarado ang kanilang mga tindahan. Nakikiusap pa nga yung mga inmahal, yung kanilang mga kapitbahay, magbukas kayo ng araw ng linggo sapagkat wala kaming mabibilhan. Mga minamahal, hindi pwede sa mahal na Panginoon ang oras na ito, ang araw na ito. Mga minamahal, habang inuunan nila, mga kapatid ko, yung mahal na Panginoon, mga kapatid, lalo silang pinagpapala ng mahal na Panginoon. Meron tayong kapatiran, mga inmahal, sa lapo ng Baguio. No, ako'y naka-assign doon, mga inmahal. Nagtitinda yan sa palengke, mga kapatid. Sister Marina Liwanag, mga minamahal. Bangus ang kanyang tinitinda. Dumarating siya sa kanyang pwesto, alas 10 na ng umaga. Samantalang yung mga kasama niya, alas 4 pa lang ng umaga, nandun na, mga kapatid, nakapwesto. Kaya pagdating niya, tinatawanan siya, minamahal, ng kanyang mga katabi na stall. Ano mabebenta mo niyan? Alas 10 na ng umaga, dumarating ka. Bakit? Tanghali ka lagi. Sabi niya, inuuna ko ang mahal na Panginoon, purihin siya. Amen? Alam niyo, mga mahal, nagtaka yung kanyang mga katabi, mga kapatid ko. Dahil pagdating niya, mga mahal, mas marami siyang customer kaysa sa mga katabi niya, mga mahal, na nagsimula ng alas 4 ng madaling araw magtinda. Siya tanghali na, pero parang batobalani, mga mahal, na hinihigop yung mga tao para bumili sa kanya. Ang resulta, mas madaling maubos yung tinda niya kaysa doon sa mga alas 4 ng madaling araw nagtinda. Bakit? Inuuna niya ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Meron pa ako, mga minamahal, na council madaling araw, mga kapatid. Ngayon, mahal, nagtataka ako, baka alas 2:30 ng madaling araw, gising na yung kapatiran natin sa ibang probinsya. Sabi ko, napakaaga po ninyo. Sabi niya, oras na po ng pagpupuri ko sa mahal na Panginoon. See? Alas 2:30 ng madaling araw, mga mahal. Ordinary Christian. 2:30 ng madaling araw. Ganun lagi ang oras, mga mahal, ng kanyang. Actually, late na nga siya noon. Ang puri niya talaga, mga mahal, alas 2 ng madaling araw hanggang alas 5 ng madaling araw. Ang pagpupuri niya sa mahal na Panginoon. Kaya naman pinagpala, mga mahal, ang kanyang buhay. Amen? Mga mahal, yung kanyang mga anak, ang lulusog, mga minamahal ng kanyang mga anak. Napakagaganda ng kanyang mga anak. Bakit? Inuuna ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Yan ang tunay na laya, mga mahal. Mga sabihin mo naman, Brad, ang aga-aga niyan. Mga mahal, simple lang. Maaga kang matulog. Amen? Praise the Lord! Huwag mong unahin yung material na bagay. Huwag mong unahin yung mahal. Unahin mo ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ngayon, 2025, mga minamahal, bagong buhay ito. Bagong pagpapala ito. Amen ba? Mga minamahal, sikapin natin, mga kapatid. Hindi natin alam, baka hindi na tayo umabot sa susunod na Pasko. Baka darating na, mga minamahal, yung kahirapan, darating na yung kaguluhan, mga minamahal. Darating na yung tataka ng 666, mga minamahal, hindi natin alam. Cashless society, mga mahal, mabaliwala na, mga mahal, mawala na ng kwenta yung ating mga pera, yung ating mga ari-arian, mga mahal, yung ating mga property, mga kapatid. Nakasulat sa Bible yan eh. Darating at darating yan, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, ang madadala natin sa mahal na Panginoon, dalawa lang, your deed and your soul, my deed and my soul. Yung ating nagawa kay Kristo sa mahal na Panginoon at yung ating mga kaluluwa. Nakikinig po ba kayo? Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2. Mga mahal, basahin natin. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 2. At mangyayaring kung iyong didinggin mangsikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos sa aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa.
At ang lahat ng papapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Verse 2, ang ganda. And all these blessings shall come on you and overtake you. Lahat magsabing, praise the Lord. All these blessings shall come on you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Mag-overtake daw eh. Pag sumunod daw tayo, ginawa natin ang kalooban ng mga Panginoon, may mahal, habulin ka ng pagpapala, lalampasan ka pa eh. Ibig sabihin, mag-uumapaw ang pagpapala sa atin. Lahat magsabing amen. So anong dapat natin gawin ngayong 2025 para makamtan natin yung mga pinangako ng dakilang Diyos, mga mahal dito sa talatang ito? Ang sabi ng Bible, the Lord your God will set you on high, and all these blessings shall come on you, upon you, and overtake you. Sabi ng Bible, diligently, ano bang ibig sabihin yan? Diligently, mga minamahal, maging masikap. Masikap sa paglilingkod. Maging masipag, mga minamahal, para makamtan natin lahat ng pagpapalang yon. Amen ba? Kung isusunod mo, minamahal, yung verse 11 hanggang 13, mga minamahal. Tuloy po ang basa. Dito po sa versikulo 11 hanggang 13. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa. Sa lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan. Amen. Ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain. Sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Right. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi ihihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo, at hindi Hallelujah. buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim, kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na aking iniutos sa iyo sa araw nito, na iyong sundin at gawin. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Bubuksan ng mahal na Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan sa langit. Sabi ng talatang ito, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Grabe pala, wait mahal. Lahat ng pagpapagal natin, lahat ng gawa natin, mga kapatid, hindi nalilingid sa dakilang Diyos yan. Lahat yan, may mahal, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, pagpapalain ko ang lahat ng gawa ng iyong kamay. Amen. Gagawin ka ng mahal na Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito, na yung sundin at gawin. Amen? Kaya simple lang. Ngayong bagong taon, mga minamahal, mag-focus tayo sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen ba? Huwag natin problemahin yung katabi natin. Huwag mong hintayin magbago yung katabi mo. Amen ba? Bago tayo magseryoso sa ating kaligtasan, ang ayusin natin yung sarili natin. Ikaw, ako, yung ating mga spiritual. Dahil hindi yung katabi mo ang magpapala sa iyo, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Hindi sila ang magpapala sa iyo. Kaya hindi pwede rito yung palakasan. Pahin mahal. Hindi pwede. Magpalakas ka sa mahal na Panginoon. Amen ba? Hindi yung katabi mo ang magpapala sa iyo, inuulit ko. Ang magpapala sa iyo, ang ating mabait na Diyos, mga kapatid. Amen. So 2024 is not like the 2025. Kaya sa pagharap natin sa New Year na ito, paano natin naharapin? Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Paano natin naharapin? Philippians chapter 3, verse 13 and 14.
Sa aklat ng taga Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Nililimot ko yung nakaraan, sabi ni Paul, mga minamahal, at tinutungo yung bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako. Alam niyo bang meaning ng talatang ito? Ang ibig sabihin po ng mga talatang ito, meron tayong dapat kalimutan at meron tayong dapat na gunitain at alalahanin. Pagpasok ng bagong taon, mga minamahal, ano dapat kong kalimutan? What shall I forget? Forget the evil deeds of other people do to you. Forget the evil things that you have done. Yan, mga minamahal, ang dapat nating gawin una. Kalimutan natin, mga minamahal, kung nakagawa man ng masama yung kapwa natin last year. At kalimutan natin, mga minamahal, kung meron man tayong nagawang kasalanan last year. Amen ba? Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Sabi ni St. Paul, nililimot ko yung nakaraan at tinutungo ko yung hinaharap. Amen. Lord, mahal na Panginoon, whoever reward evil for good, evil shall not depart from his house. Mabigat itong talatang ito, mga minamahal. Sino man daw ang gumawa ng masama, ginawan mo ng mabuti at ginawan ka ng masama, ibinalik ay masama. Sabi rito, ang kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Isang taon yan. Amen ba? Whoever reward evil for good, evil will not depart from his house, mga kapatid. So hindi ka lugi. Ang lugi dyan, mga minamahal, yung gumawa ng kasamaan. Alam nyo, meron pa sa Bible, mga kapatid, ito po may kaugnayan po ito sa New Year, mga minamahal. Maliban tayo po ay maging katulad ng bata, hindi tayo papasok sa langit. Tingnan nyo, Matthew chapter 8, verse 3 and 4. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 3 hanggang 4. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipahimumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa sa gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng mabait na Diyos, mismong sa bibig niya galing ang talatang ito. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban, except, na kayo'y magsipanumbalik at maging katulad ng maliit na bata sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Bakit sinampol ng dakilang Diyos yung bata sa pagpasok sa langit? Kasi, mga minamahal, yung bata, wala po yung alam na history. Yung bata, wala siyang alam sa nakaraan niya. Nakikinig po ba kayo? Wala siyang iniisip na nagdaan sa buhay niya. Wala siyang sama ng loob, mga minamahal, na sa nagdaan. Wala siyang, hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob, sa madalit salita. Wala siyang alam. Ang alam lang niya sa kanyang mga kalaro, away bati, away bati. Amen po ba? Tingnan niyo sa mga bata. Away bati lang yan. Okay, mahal. Napakalinis, mga minamahal, ng kanilang mga kalooban. Bakit? Ang sikreto nila, mga kapatid, hindi nila inaalaala yung mga nagdaan. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, pagpasok ng bagong taon, kalimutan mo, mahal, kung ano yung nagdaan. Bagong taon na yun eh. Kaya nga, mga minamahal,
Ano ba yung unang verse natin, mga kapatid? Bagong nilalang, hindi ba? Kung sino man ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na at papalitan ng bagong buhay. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot datapot isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran at tinutungo yung mga bagay na hinaharap, mga minamahal. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Napakaganda ng salita ng Diyos. Napakaganda ng Word of God. Amen. Mayroong mananampalataya, mga mahal, minsan makounsel mo, mga kapatid. Kaya pala, mga mahal, laging malungkot na Kristiyano. Laging nag-iisa, mga minamahal. Ayaw niya ng makisalamuha sa kanyang kapwa mananampalataya. Laging matamlay, laging malungkot, laging lupaypay. Minsan, mga minamahal, makounsel natin. Yung pala, mga kapatid, 10 years ago, nung hindi pa siya Kristiyano, meron pong pangyayari, mga minamahal, sa kanilang pamilya na hindi niya malimut-limutan habang siya'y nabubuhay. Kaya nung siya po'y nasa Jesus Miracle Crusade na, mga minamahal, yun pa rin ang naaalala niya, mga kapatid. Namumuhi pa rin siya, mga minamahal. Hindi ko alam kung anong problema sa kanilang bahay, sa kanyang mga labos, mga tito't mga tita. Hindi ko alam, mga minamahal. Basta merong pangyayari, mga kapatid ko, na experience niya na, mga minamahal, parang bangungot sa kanya, mga kapatid. Hindi niya mapatawad, mga minamahal, yung mga taong nagkasala sa kanya. Kristiyano ka na. Malaya ka na. Samantalang yung mga loved ones mong tinutukoy, alipin pa rin sila ng kasalanan. Dapat maawa tayo sa kanila. Dahil alipin pa rin sila, tayo laya na. Amen ba? Kaya, past is past, Panginoon mahal. Kalimutan mo na yon, mga kapatid. Kaya hindi natin maramdaman, Panginoon mahal, yung mga pangako ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bibigyan ko kayo ng kagalakan, ng kapayapaan. Gusto ko nag-uumapaw yung inyong kagalakan sa paglilingkod sa akin. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Hindi natin makamtan yun, mga kapatid, kapag binabalik natin yung nakaraan. Binabalik natin, mga mahal, yung nakaraan. Amen po? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya, mga mahal, kung pawang kabutihan po yung gagawin natin sa buong isang taon, mga kapatid. Kung magiging mabuti tayong Kristiyano sa buong isang taon, mabuti yung kalooban natin at hangarin natin sa mga kapatid natin, mga mahal, sa buong isang taon. Tumutulong ka sa church, mga minamahal, ngayong taong ito, mga kapatid ko. Ito yung sinasabi ng Bible. Isaiah 46, verse 4, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 46, versikulo 4. At hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Kapag mga minamahal, pawang kabutihan ang gagawin natin sa church, hanggang sa iyong pagtanda daw, hindi ka pababayaan ng dakilang Diyos. Sabi niya rito, hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa mga magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking ililigtas, mga kapatid. Ihanda natin ang Psalms 18 verse 26. Dagdag natin ito. Mga mahal, ang dakilang Diyos po ay lalapit sa iyo, sa atin, na may dalisay na puso, mga minamahal. Kung tayo po ay gagawa, mga minamahal, ng kabutihan. Pero sa mga mapagtanim ng puot at galit, mga minamahal, na nabubuhay, mga kapatid, sa nagdaan, nabubuhay pa, mga minamahal, sa past, mga kapatid ko, lalapit ang mahal na Panginoon, may matigas at galit na puso. Tingnan nyo, Psalms 18 verse 26.
Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 18, versikulo 26, sa dalisay ay pakikilala kang dalisay, at sa matigas na loob ay pakikilala kang mapagmatigas. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Praise the Lord. Tingnan nyo mga kapatid ko, ang mahal na Panginoon. Anong sabi niya? Psalms 18 verse 26. Ulitin po natin mga minamahal. Sa dalisay ay pakikilala kang dalisay. At sa matigas na loob ay pakikilala kang mapagmatigas. Tingnan nyo. Kapag sumusunod tayo mga minamahal, yung kanyang dalisay na puso, yung kanyang dalisay na pag-ibig, yun yung kanyang ilalapit sa atin, ipapakilala sa atin. Mga minamahal, na sa tuwing maramdaman mo yung kanyang matamis na presensya, tutulo ang iyong luha, umiiyak ka, may mahal sa kagalakan. Bakit? Naramdaman mo yung kanyang pag-ibig. Amen ba? Pero, kapag matigas ang puso natin, may mahal, na hanggang ngayon, hindi mo malimutan, mga kapatid, yung mga nagawang kasamaan ng kapwa mo last year, mga kapatid. Lalapit daw siyang may matigas at galit na puso sa atin. Amen? Kaya anong dapat nating kalimutan? Kalimutan yung mga nakaraan. Kalimutan yung mga kapaitan. Kalimutan po, mga minamahal, yung mga nagawa mong maganda para sa Diyos, mga kapatid. Nasa Book of Remembrance na po ng dakilang Diyos yan. Pagpapalain ka na ron. Ngayon, ang pangalawa, mga mahal, ano yung dapat nating alalahanin? Kapag pumapasok ang bagong taon, mga mahal, remember the goodness of God in you. Yan ang dapat nating alalahanin lagi. Bulay-bulayin natin yan, mga mahal. Yung kabutihan ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid ko. Remember that all good that other people did to you, mga kapatid. Amen? Mga mahal, alalahanan natin yung mga mababait nating mga kapatid sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Be thankful po sa dakilang Diyos natin, mga minamahal. So anong gusto nating mangyari sa buhay natin this year, 2025? Mga minamahal, mahal na Panginoon, gusto kong gamitin mo ako. Amen ba? Praise the Lord. Ang dapat nating hanapin, mga mahal, ngayong bagong taon, imbis na material, financial, mga mahal lahat, the more important to you on this 2025 is to find rest for your soul. Ang hanapin natin ngayon, sikapin natin, mga mahal, yung makapagpahinga yung kaluluwa natin. Amen? Papagpahingahin ang dakilang Diyos ang ating mga kaluluwa. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Kapag tayo po'y nagpakainit sa taong ito, mga kapatid, masurprise ka sa mga pagpapala ng dakilang Diyos sa iyo, mga kapatid ko. Hindi pa natin nakikita, minamahal, kung ano yung pagdadaanan natin ngayon 2025. Hindi pa natin alam yan. Pero ang alam lang natin, mga minamahal, siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang may hawak ng bukas natin. Amen? Siya ang may authority sa langit at sa lupa, mga kapatid. Siya ang nakakaalam, mga mahal. Kaya yung 29:11 ng Jeremiah, maganda po yun. Sabi ng mahal na Panginoon, nalalaman ko yung pag-iisip ko sa inyo. Pag-iisip, mga minamahal, tungkol sa kapayapaan, ang sabi niya, at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kapatid natin, mga mahal, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong manghimagod. Huwag tayong manghimagod, mga mahal. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin para sa mahal na Panginoon, mga kapatid, may reward yan, mga mahal. Natatangkapin ka. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Magandang awitin. Because He lives, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Siyang may hawak ng ating future, mga mahal. Amen.
God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Awitan natin ang dakilang Diyos. He lived and died to buy my pardon, and empty grave is there to prove my Savior lives. Lahat tayo may mahal. Because He lives. Just because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth a living just because He lives. And then one day, hallelujah, 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 I'll cross the river, I'll find life. Final war with pain, and then I stand, gives way to victory. I see the light, the glory, and I know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth a living just because He lives. Hallelujah, 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 hallelujah. Just because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, hallelujah, hallelujah. All fear is gone. Because
because He lives. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan pa tayo po'y pinalalahanan muli ng ating pinakamahal Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Ano ang bottom line? Hallelujah. Pag sinunod po natin ating dakilang Diyos, hindi po tayo lugi. Bagkus, hallelujah, tayo po ay laging papapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, hallelujah, na tayo po minsan na pa ipanghawakan ng ating dakilang Diyos. Bigyan po tayong puso't kasipan na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, na ang ating focus, year 2025, ay unahin, hallelujah, ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Upo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamahal na Panginoong Kristo. Upo, dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat na patuloy niyo po tinuturuan na bigyang halaga ang dakilang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Dakilang Diyos, kami po'y nagsusumamo. Pag-uunawa niyo po sa amin, hallelujah, bigyang halaga ang buhay na walang hanggan. Tulungan niyo ang bawat isa amin, kami po'y lubos ang makasunod sa iyo. Aming mahalin ang sumunod sa iyong mga kaluban, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, ayaw po namin ng buhay ang makasalanan. Tulungan niyo ang bawat isa amin, bigyan niyo mga puso't pangunawa na nagmumula sa iyo. Sa inyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala, sa iyong mga pagkakamali. Dakilang Diyos, patawad, mahal Panginoon. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat at handa sa iyong pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. At ating pong sawatain, lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Isipin po natin, hallelujah, sa panalangin natin, Brother Pastor, hallelujah, wala po imposible sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Bilang point of contact, isang kamay sa ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, panglupaypay, panlalamig, bisyo, dalawang kamay po ating itataas. Hallelujah. Permanente po ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Totoo po tayong iniibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, aming pinakamahal na Hesus Kristo. Ang bawat isa amin ay mayroon po kami mga pangailangan sa iyong mahal na Panginoon. Kaya sa pangunang panalangin po namin, Pastor, sa kanyang mga panalangin, iunat niyo yung pagpalang kamay, dakilang Diyos. Aming pong inuuna sa iyong mahal na Panginoon, ng aming pumuhay espiritual, panghawakan kabayahan, tulungan niyo po kayong mahal na Panginoon. Hallelujah. Lubos ang makasunod sa iyo, maging karapat dapat handa sa iyong pagbabalik. At sa iyong pangalan, aming pinapalayas, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, panglupaypay, panlalamig, hallelujah, cast out sa pangalan ni Jesus. Di mo sa unbelief doubts, di mo cast out in Jesus' name. Katamaran sa pag-attend, pagdadalo, cast out sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga problema, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, aming pinapalayas, cast out in mighty name of Jesus. Be healed and be blessed sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, kainaan, cast out in Jesus' name. All vices be gone, all problems over right now in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At tulad sabi ng Biblia, Lucas 6:23, tayo po'y lubos na magalak, hallelujah, sa mga pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved preacher, minsan na pa